Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po ang Netizen Reaction TV kung saan may samot-saring isyong pinag-uusapan at samot-saring reaksyon at opinyon ang inyong matutunghayan. Kaya naman, Netizen, alabira! Give us back those bilingual bells. They are ours. They belong to the Philippines. July 24, 2017, suna ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panawagan niya sa Amerika na ibalik na ang antigong Balanggiga Bells na gawa pa noong 1853, 1895 at 1898. Ano kaya ang kwento sa likod ng antigong Balanggiga Bell at gano'n na lamang ang interes ng presidente na maibalik sa Pilipinas? Matatandaan na ipinagbili ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang 20 million US dollar bilang pagtatapos ng digmaan ng Espanya at Amerika. Ito po ay ang tinaguriang The Treaty of Paris na nilagdaan noon pang December 10, 1898. At ito rin ang dahilan ng pagkakaroon ng access ng Amerika sa Pilipinas at maging annex nito. Noong una pa lamang ay hindi na naging maganda ang ihip ng hangin para sa Pilipinas nang i-deny ng Amerika na isama ang nasyonalistang Pilipino sa usapin ng kapakanan ng bansa ang Pilipinas. August 11, 1901 nang dumating ang Company C 9 Infantry Regiment na binubuo ng 74 na sundalong Amerikano sa probinsya ng Balanggiga, Samar upang pigilin at sarahan ito ang daungan na dinadaanan ng supply ng mga gerilya sa ilalim ni Vicente Lucban. Ayon pa sa mga historian, maayos naman ang pakikitungo ng mga sundalong Amerikano sa residente ng Balanggiga, subalit nabalitaan nito ang pagdalaw ng ilang kalalakihang hinihinalang miyembro ng gerilya. Kung kaya't nagigpit ang mga sundalo at inipon ang mahigit kumulang 80 kalalakihan at ikinulong at sinamsam nito ang mga pagkain at mga gulok. Kung kaya't nagkaroon ito ng sama ng loob at nagsang-usap upang makaganti. Umaga ng September 28, 1901, habang abala ang karamihan sa paghahanda sa nalalapit na kapistahan, ito na po ang kauna-unang pag-atake sa mga sundalong Amerikano na pamumunuan ng hepe ng pulisya na si Valeriano Abinador. Inagaw nito ang rifle ng sundalong Amerikano at ipinalo sa kanyang ulo. Dito na nga nagsimula ang kaguluhan at nagresulta ng 36 na pagkamatay ng sundalong Amerikano, kasama rito ang kanilang kapitan na si Thomas Cannell at si Major Richard Griswold. At 28 namang mga Pilipino ang napatay at 22 ang sugatan. Nang mabalitaan ito ni General Jacob Smith, general ng mga sundalong Amerikano, galit na galit ito na pinag-utos sa kanyang major na si Littleton Waller na puksain ang mga taga-Samar. Matapat naman na sinunod ni Waller ang utos ng general, kung kaya't nagdulot ito ng 2,000 pagkasawi ng sibilyan, 255 na sinunog na kabahayan, 13 kalabaw at 39 katao ang pinatay. At pagkatapos nito, tinangay nila ang 3 Balanggiga Bell bilang tropeyo ng kanilang pagkapanalo sa digmaan.